Huwag mong pababayaan na walang mangyari sa pinang-kapital mo. Okay? So, syempre, again, 95% ikaw yung gagawa. And yung uplines, yung mentors, ano pa ba, yung mga business partners natin, nandiyan yan sila, tutulungan tayo. But only 5%. Okay, so decide ka, gagawin mo ba itong negosyo na to? Or itutuloy mo ba to? Or tatrabahuin mo ba to? Okay? So, you need to decide na ikaw mismo, meron kang babaguhin, and if you want to be successful, lahat na makakapagpabagal sa'yo, isang tabi mo muna kasi kapag walang nagbago sa atin, puro lang tayo, wala, standard tayo sa mga dati nating ginagawa. Alright? So, syempre, dahil ikaw mismo ang pinag-uusapan dito, so, anong next step? Yan, kapag na-align mo na mismo yung sarili mo, meron ka ng, ito siya, nagsisimula pa rin tayo sa good learning and listening attitude. Wait lang, partners, ha? Okay, I'm back. Pasensya na. Ako'y nainitan na. Okay? So, dito na tayo. Saan na pa ako? GLLA. GLLA is dapat ikaw mismo meron kang good listening and learning attitude. Isa sa mga right attitude na dapat meron ka. Yung good listening and learning attitude. Kasi aanin natin yung pag-attend natin ng training or yung pag-yes upline, di ba? Yes upline. Kasama yan sa ano natin sa attitude na dapat meron tayo. Kaya lang, aanin natin yung yes upline, yung puro ka lang yes upline kapag tayo pa rin mismo, sabi ko kanina, stranded tayo sa dati nating ginagawa. Okay? So, sa inyong lahat na nandito, especially sa mga bago pa rin, so okay lang ba sa atin, sa inyo, na yung magtuturo sa inyo dito, hindi kasing galing ni Upline Angie or sino man dito na mga sa tingin mo magagaling. Kaya lang, wala tayong choice or wala kang choice kasi yung upline na meron ka ngayon, destined na yan sa'yo. Kinreate na yan ni Lord na siya yung mag-handle sa'yo, siya yung magtuturo sa'yo. So, wag na tayong mamili. Okay? Hindi porket hindi tayo tinuturuan ni upline, hindi, wala yan si upline, sino ba yung gusto mag-handle? Yung Hall of Famer para maging mas malupit ka? Kaya lang, again, ang 所以 sabi 我 nga, 哋有 it is 時就 you. 係影一歲 Dapat 啦，ikaw 地 mismo, 咧就 meron 係 kang good 日本 listening 啦， and learning 人 attitude. Kasi kahit sino 係 man yung 啊， upline na 人咧 ibibigay sa'yo, kung ikaw 係 mismo 啊， o tayo mismo, wala tayong good listening and learning attitude or yes upline, baliwala. And hindi man kasing galing yung Mahi or i-apply Angie, wala din naman tayong choice. Kasi yung apply natin, sila yung magtuturo, sila yung mag-guide. And syempre, may tinatawag tayo dito na our upline or yung golden rule na tinatawag, your upline is always right. If you think your upline is wrong, go back to rule number 1. So, okay lang ba sa inyo? Ako muna yung trainer ngayon, ako muna yung speaker ngayon, or okay lang ba sa'yo na yung upline mo, hindi man kasing galing ni upline, pero okay lang ba sa'yo, ako yung magtuturo, or ako yung mag-guide sa'yo. Ang gagawin nyo lang muna dito, sabi sa Great Listening and Learning Attitude, magpakabobo lang muna tayo. Okay? Katulad ng mga tambay sa labas. Kaya natambay sila sa labas. Pero madali silang kausap. Diba? So, same lang din dito. So, magpakabobo ka lang muna. Magpaturo ka lang muna. Magpag-guide ka lang muna. Kasi bakit?
Apply mo to, good listening and learning attitude. Kasi ang negosyo natin ay kopya-kopya lang. Kokopyahin mo lang kung ano yung tinuturo ni upline sa'yo. Sabi nga good listening and learning attitude. Kopyahin mo. And be humble. Okay, be humble enough. Kahit ikaw ay professional, ano ka ba ngayon? Manager? Ano pa? Ano bang profession mo ngayon? Magaling ka ba? Kaya lang kasi dito sa negosyo natin, hindi naman kailangan magaling eh. Marami ditong magaling, actually. Kaya lang, yung magagaling, sila yung hindi tumatagal. Oo. Meron naman ditong mayayaman. Kaya lang, sila din yung tumatagal. Pero alam mo, marami ditong hindi magagaling at hindi mayayaman. Pero sila yung tumatagal. At saka, nagiging successful. Bakit? Kasi sila yung merong good listening and learning attitude. So meaning to say, gusto natin mabilog sa mga successful na tao, be willing enough na matulungan ka at maturuan ka. Set aside mo muna kung ano yung profession na meron ka. Pakinggan mo muna yung outline mo kahit hindi hindi professional. Katulad na sa'yo, manager, nasa managerial position ka pa. Do not question your upline. Kung question mo yung upline mo, anong oras tayo matatapos? Anong oras tayo magsisimula? Ang sabi nga lang, humble, be humble, and be teachable. Matuto ka lang makinig. Makinig lang muna. Huwag ka munang maraming demand sa upline mo. Again, sa negosyo natin, yes, upline attitude lang. Kasi hodang nakapagtapos ka ng pag-aaral, kaya wala kang choice. Upline is designed for you. Siya yung mag-handle sa'yo, siya yung mag-manage sa'yo. Kahit high school graduate lang yan. Kahit hindi siya kasi yaman mo. Okay? So, have a great listening and learning attitude and accept mo lang din kung ano yung mga i-correct ng upline sa'yo. Okay? Kasi even ako that time si upline, madami din sa akin ang iyan, madami din. Hindi man sabihin sa akin ni upline, pero ako mismo nakakaramdam. Nakakaramdam ako ng hiya. Kasi bakit? Minsan, meron din ako attitude. Noong mga panahon na bago-bago pa lang ako, normal lang naman yan sa mga bago. Pero minsan kasi, ako mismo pinablan ako ng hiya. Kasi ko parang, sobrang bait niya upline Angie para pahirapan ko siya. Kasi ginagawa niya lahat-lahat para sa akin. Tapos ako pa yung, nagmamatigas. Diba? So sabi ko, why not? Mag-ano na lang ako, mag-surrender na lang ako. Why not? Pakinggan ko na lang si upline Angie ko, ano yung pinapagawa niya sa akin, ano yung pinapatrabaho niya sa akin. Sundan ko lang muna, yes, upline. Acceptance lang. Minsan kasi may mga din tayo, may mga dapat natin na i-correct sa atin. So yun lang, be willing to correct it. Always have a great listening and learning attitude. Kasi kapag wala ka naman, pag wala itong good listening and learning attitude na to, hindi ka makakahakbang dito sa next step. So yun, your next step is to learn. Okay? Paano ka makakapag-learn kung kulang tayo sa great listening and learning attitude, the right attitude. Okay? So ano ba yung mga pag-aaralan natin dito? Ang sabi, nung nag-start pa lang tayo dito, attend tayo ng 21 days program. At kailangan natin umattend ng training every 6 p.m. Ano yung mga dapat nating atinan? Yung ONE, yung ONE natin ngayon na webinar na tawag. Para matuto tayo mag-present ng negosyo, para alam natin kung paano natin ikukwento yung business. So we need to attend the ONE. Yan yung kailangan natin pag-aralan. Yung next is yung technical web operation. Ano pa? Yung usap. Ano pa yung mga dapat natin pag-aralan dito? Like yung DOT. Ano pa? PPE. Special training. Ano pa yung mga pag-aaralan mo? Yung encoding.
Kailangan mo matutunan mag-encoding, kailangan mo matuto how to contact customer support, na verification, kailangan mo matuto yung basic skills, yung pag-sharing. Sino marunong mag-sharing? For sure ako halos lahat dito marunong na mag-sharing kasi parang hindi naman tayo dito mag-isa. Okay? Learn the basic skills. Learn, attend, invite. Learn, attend, invite. Ano nga yun? Dati nalilito ako dito sa learn, attend, invite. Learn, attend, invite. Ang ginagawa ko lang pala that time, learn, attend, learn, attend, learn, attend. Pero wala akong invite. Kaya yun tuloy, wala akong income. Ano sabi? Learn, attend, invite. Learn, attend, invite. Learn, attend, invite. Gusto mo mag-income? Mag-invite ka. O, yan yung pinaka-basic. Learn, attend, invite. And then, yung mga trainings na kailangan mong attinan, hindi lalaki yung network natin, hindi lalaki yung network mo kapag lagi ka namang nakadepende lang din i-apply. Kaya you need to learn the business first. Okay, papaano mag-mindset, papaano yung tamang skill sets, yung mga basic skills na kailangan mo sa pag-share ng negosyo. Kasi bakit? Bakit kailangan mo mag-learn? Kasi hindi habang buhay, nandiyan si upline mo, diba? Hindi everyday kasama mo si upline. Okay? At bakit kailangan mong matuto? Kasi kapag marunong ka na, ikaw na mismo, kaya mo nang lumipad mag-isa. Kaya mo na mag-present. Hindi mo na kailangan aantayin si upline para mag-present ang negosyo. Minsan ito yung ito yung problem, yung sa learning, gusto nating kumita, pero ayaw nating mag-learn. Dahil hindi tayo nakapag-learn, what if meron ka ngayong, may business, meron kang client interested about your business. Diba? Kaya lang, hindi mo kasi napag-aralan yung how to present the business. Inantay mo pa si upline. Dahil inaantay mo pa si upline, nainip ngayon yung yung client mo. Dahil nainip yung client mo, naghanap siya ng ibang marunong about the business. Kasi hindi ka pa marunong mag-present, inaantay mo pa si upline. Diba? Yan yung minsan common mistake natin. Lagi tayo nag-aantay i-apply. Kaya nga tayo pinapa-attend. Kaya nga tayo nag-learn para time well done. Kapag nandiyan na yung client mo, kaya mo na mag-present, kaya mo na mag-close ng deal, or kaya mo na mag-closing. Kasi nga, nakapag-learn ka. Okay? So, may two reasons din sa atin. Ito din ko bakit din kailangan nating matuto kasi time will come, di ba? Magtuturo din tayo sa mga downlines natin, sa mga sa mga new recruits natin. Okay? So, basta sa lahat ng nandito, always have a great learning attitude kasi kapag wala ka nito, hindi tayo makakapag-learn. At yung mga ila-learn natin, I think, na ano na yan, nasabi ko na rin kanina, katulad ng ONE, yung usap, yung technical, yung DOT, yan yung mga dapat mong matutunan. At especially yung how to conduct customer support. At marami pang iba. Just be willing to learn kahit paulit-ulit yung training natin and learn as if it is na bago ka, first time ka. Yun lang yun. First time ka, bago ka, learn from the heart, hindi lang dahil sa narinig mo yung training ngayon. Okay? Dapat pagpasok sa tenga, pumasok sa utak, and then dapat bumabasa sa puso. Kasi our business is handling people. And isa sa art of team synergy is yung pag-handle ng tao with the heart. Yan yung isa sa mga napansin ko, na-appreciate ko sa team synergy. It's not about pera-pera. O, pansin din ba ninyo sa mga uplines ninyo, kahit wala kayong painting, pero yung uplines ninyo, nandiyan pa rin. Nag-care pa rin sila sa inyo. Kinakamusta kayo, di ba? Ano pa ba? Nire-remind kayo. So, yun yun. So, learn from the heart and basta be willing ka matuto and magpahawak, magpag-guide, magpaturo, at lahat ng yan, kaya tinuturo sa atin o bakit kailangan natin amatid lagi ng training kasi in purpose yan. Para time and come, hindi natin sisisihin si upline na bakit wala tayong painting, bakit wala nangyayari sa atin, kasi tayo mismo
ang mag-handle ng business natin. Sabi ko nga kanina, again, 95% ikaw yung magtatrabaho, 5% si upline. That's why you need to learn the business. Okay, so while learning the business, so ito na, you need to teach. Okay? Bakit kailangan natin mag-teach? Kasi yung negosyo natin is leveraging. Our business is leveraging or multiplication. Tama po ba? So dahil we need to teach, ano yung mga dapat natin ituturo? Yung inaral natin. Ano yung inaral mo? Yung ONE, yung technical, yung usap, yung DOT, yung proper mind setting, skill set, the, the, the online support, yun din yung ituturo mo sa downlines mo. Okay? Ito yung tinatawag na art of the, or ito na yung, dito na papasok yung art of duplication. Alam niyo ba kung ano yung art of duplication, partners? Alam niyo kung ano yung art of duplication? Sige nga, tingnan mo kung meron nakakalam ng art of duplication. Wala nakakalam ng art of duplication. Ay, mga appliance, di nalala yung art of duplication, ha? Okay? So, you need to teach. Ang tuturo mo, paano mag-present ng, ano ba, ang tuturo mo ay how to share. Paano mag-sharing, the proper sharing, the pattern of sharing. Paano mag-present ng negosyo. So, ano pa? The basic skills. Okay? So, dito sa teach, dito na magpo-fall yung art of duplication, which is I do, you watch. I do, you do. Okay? You do, I watch. Yan yun, yung art of duplication. Tatlo lang yun, partners. Nakalimutan na ninyo. Yung tipong dito, ituturo mo paano mag-present. Kung ano yung inaral mo dito sa Learn, yun yung ituturo mo sa downlines mo. And kaya nga, di ba, sa mga bago, may sa mga bago naman, di ba, may 21 days program. So, ikaw ngayon yung magtuturo sa bago, paano mag 21 days program. Ano yung mga topic niyo sa 21 days program? Di ba, kaya nga may 21 days program kasi i-revalida natin yan, di ba? Bakit may i-revalida yan? Kasi nga, nandun na yung tinatawag natin na art of duplication. Okay? Kaya minsan walang pay-in kasi tayo mismo di tayo nakapagturo sa mga downlines natin. Ouch! Ouch! Hurts, you know? Aray ko, ako ba yun upline? So daw, so turo ka. Huwag kang madamot. Kung ano yung natutunan mo, kahit isa pa lang yung downlines mo, learn the art of duplication. Turuan mo. Paano mag-present? Ganito ha, ako muna, ikaw makinig ka. Yun yun ni I Do You Watch. So, sige, ako muna magpe-present ngayon sa sa client mo, tapos ikaw makikinig ka lang. Then, next naman dyan is kapag 3 times, 5 times, sige, sa second naman tayo. So, I do, you do. So, paano yun? Sige, ikaw muna yung magpe-present ngayon, ako naman yung sa closing the deal. So, maghahati na kayo ng task. Sa I do, you do. Okay? Next is yung you do, I watch. Dahil naturuan mo na siya, marunong na siya, so ikaw ngayon as an upline, be proud kasi pinapakinggan mo na lang yung downline mo, paano naman niya ginagawa yung mga tinuturo mo. Okay? So, wag mapagod or wag matakot na magturo. Kasi dito napapasok yung tinatawag natin na duplicate. Kailangan natin makapag-duplicate. Okay? Again, duplication is essential for success. Paano ka maduduplicate kung hindi ka naman nagtuturo? Okay? So, dapat ikaw mismo sa downlines mo, habang kinakausap mo yan, sinasama mo siya sa mga lahat ng mga kaya nga, di ba, makulit ang mga downlines. Saan ka? Pumasok ka sa liga. Saan ka? Umatag ka na training. Kasi kailangan yung matuto. Kailangan yung bago kayo pakawalan din ng uplines ninyo, dapat alam na ninyo kung ano yung
mga dapat na gagawin. At syempre, as bilang isang upline din, hindi naman po pwede kaming magdamot sa inyo. Kasi kailangan niyan, kami as your upline, kung ano yung technology na meron kami, kailangan ma-transfer yan sa inyo. Kailangan ninyong ma-adapt. Kailangan ninyong makuha. Paano yung mga techniques na kailangan. So just be willing ha, partners. Be willing na matuto kayo. Kasi again, our business is duplication. So paano ka maduduplicate kung hindi ka nakakapagturo? Teach to duplicate. Magturo ka. Huwag mapagod magturo. Okay? Sa negosyo natin, di ba, leveraging siya. So, pwede tayong mag-duplicate to law of leverage. So, bakit ka magtuturo again? Para mag-duplicate ka. At hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Ang hirap kaya pag ikaw lang yung magaling, ikaw na lagi lahat. Ikaw sa OME, ikaw sa technical, ikaw sa usap, ikaw sa duty. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yung ganon? Lagi ikaw na lang lahat. Ang hirap kaya nun, baka dumating ka sa point na mag-quit ka na lang kasi pagod ka na. Oo, di ba? Nakakapagod yung ikaw lang magaling. Kaya magturo ka para ma-duplicate ka. Kapag hindi ka rin na-duplicate, wala ka rin income. Okay? And basta kapag nahanap mo na yung tamang tao, huwag mong kakalimutan na magturo. Okay, yan siya. So, yan na yan na. Ang continuous pa rin dyan yung I do, you watch, I do, you do, and you do, I watch. Okay, so learn, teach, to duplicate. Oh, di ba? Then next is delegate. Ano yung delegate mo? Hala ka, may delegation pa pala to. So, delegating the task. Sabi ni Prasmani, sabi ni notes ko dito. So, you need to delegate the task. Kailangan mo silang bigyan ng mga assignment kasi hindi ka maduduplicate kapag ikaw mismo, hindi mo sila nabibigyan ng task. Paano ang task? Like, for example, i-delegate mo yan. Halimbawa ngayon, sa online tayo. Sa online, sino yung host sa link? Sino yung mag-i-intro? Sino yung speaker? Yung ganun ba? Sa grupo natin, sa grupo mo, pag nagkaroon ka ng grupo, you need to delegate the task. Bigyan mo sila ng assignment. Huwag mo nang tanungin kung sino yung available. Huh. May ganun ba? Lagi ang sinasabi sa akin ni Apply, huwag mo tanongin kung sino yung available. Huwag mo tanongin kung sino may oras. Kailangan ikaw mismo, bigay mo sa kanila kung ano yung task na meron sila. Kasi again, our business is duplication. Matuto kang mag-delegate. Yan din yung narinig ko kay Press Money. Okay? Kailangan matuto yan sila. Do not ask kung sino yung available. Next is, paano yung delegation? Let's say, for example, i-delegate mo kung sino yung, sa grupo mo, sa organization mo, i-delegate mo dyan kung sino yung mag-ONE sa grupo mo, sino yung pwede maging speaker sa usap. Kasi bakit? Again, kailangan yung tao mo, yung down the lines mo, kung ano yung technology na meron ka, kung ano yung alam mo, dapat alam din nila. And para matuto yan sila, you need to delegate ano yung mga capacity or capability nila na kaya na nilang gawin. Kasi diyan lalabas yung ano pa nila, yung galing nila kapag na-delegate mo sila. Huwag natin i-baby yung mga downlines natin. Meron ba nagbe-baby dito? May nagbe-baby ba? O, delegate. Matuto kang mag-assign ng task sa kanila. And sa delegation, so, pwede mo sabihin dyan sa kanila na ikaw yung speaker ngayong araw na to, ikaw yung speaker ngayong araw na to, ikaw naman yung sa natin, ikaw naman yung sa closing. Paano yung ginagawa sa amin nila applying ngayon? Dinidelegate nga talaga, especially sa online, sino yung host sa link, sino yung host sa intro, sino yung sa speaker, sino yung FT, ganun siya partners. Sa ganun din yan, kapag may grupo ka na, you need to delegate. Hindi naman po pwede na ikaw lagi sa lead, ikaw yung nag-ONE, ikaw yung nag-closing, ikaw yung lahat-lahat na lang. Ikaw na lang talaga ba siyang pinakamagaling sa lahat? At saka bakit kailangan mag-delegate para mas madali yung trabaho, mas mabilis? Pansinin mo, di ba sa trabaho,
Kapag ikaw lahat-lahat nakakapagod, di ba? Madali ka mapagod, that unlike na na-delegate mo yung task nila, bawat isa, mas mabilis. Mas madali ka makapag-isip, mas madali ka makagalaw, kasi bakit? Na-delegate mo yung duties and responsibilities ng mga downlines mo. At syempre, sa delegation kasi, doon mas makaka-build pa ng confidence yung ano mo, yung downlines mo. Kasi bakit? Ini-entrust mo na sa kanila yung task. Kasi may tiwala ka na sa kanila na kaya nilang gawin. O, pagkatiwalaan mo yung downlines mo, kaya you need to delegate, okay? Pagkatiwala mo sila na kaya mo na, kaya mo na yan, kaya mo na mag-close deal, kaya mo na mag-talk, kaya mo na kaya mo na mag-mindset, o kaya mo na mag-build na relationship din sa client, sa ano mo, sa downlines mo. Kaya paano mag-basic skills ng ano ba yung basic skills? Yung 5 fingers. Yun lang yun. Pagkatiwala mo, at ikaw din mismo sa sarili mo, pagkatiwala mo din syempre yung sarili mo na, kaya mo na guys, kaya mo na partners. Okay? Next is, siyempre, once na nakapag-delegate ka na multiply mo na yung task mo sa mga tao mo, habang dumadami ka na, itong pinakamasarap sa lahat. Ang nangyayari, dahil dumadami ka, kahit wala kang recruit, may pay-in ka. Oh, yan yun. Kung bakit kailangan mo kailangan mo, meron kang GLA, may learning attitude ka, meron kang nakapagturo ka, nakapag-duplicate ka, na-delegate mo yung mga task nila, alam na nila kung anong gagawin nila sa OME, alam na nila kung anong gagawin sa closing, alam na nila lahat. Diba? So, time will come. Kapag wala ka ng recruit, wala kang pay-in, pero may income ka. Bakit? Diba? Nakapagturo ka nga kasi. Nakapag-duplicate ka nga kasi. Nakapag-delegate ka nga kasi. So, dahil nagawa mo yung tatlo na yan, partners, okay? May pay-in sila, may pay-out ka. Okay? Kaya sipagan mo magturo. Okay? Sipagan mo mag-duplicate. Sipagan mo mag-delegate sa mga downlines mo at bilisan mo mag-multiply. Kasi kapag nakapag-multiply ka na, dumadami ka na. Oh, dumadami ka na. Bakit dumadami? Kasi nakapag-delegate ka nga, nakapag-duplicate ka nga. Okay? Dahil nakapag-multiply ka na, diyan na magkakaroon ka na ng big network. Pag sinabi mo namang big network, ito, hindi na ito basta-basta big network lang. Okay? Ito yung dapat sa big network mo, dadamihan mo naman ngayon yung leaders mo left and right. Meron kang leaders sa left and right, meron kang speakers sa left and right, kasi yung speakers and leaders mo sa left and right, manganganak din yan sila. Ano yung panganganak nila? Siyempre, yung network of leaders din nila at saka speakers nila. Ang saya mag-network, no? Naiintindihan nyo ba yung ladder to success, partners? So, dahil meron kang big network, big leaders, or network of leaders and speakers, both sides, productive yan sila, di ba? So, hindi pwede yan na wala yan silang income, yung left and right mo. Dahil hindi po pwede na wala yung silang income left and right, so ikaw ngayon, may 10 pay-in ka sa left, may 10 pay-in ka sa right, babanggayan sila lahat. Hindi lang 2 times, 3 times, baka 4 times pa. Okay? Hindi mo man namamalayan, lumalaki na pala yung network mo. At dyan papalo yung big income na tinatawag. Yung big income, yung tipo, yung pinakamasarap sa lahat. Yung tipong hindi na uubos yung payout mo may last week, hindi pa nauubos yung payout mo last week. Grabe. Hindi pa nauubos yung payout mo last week, may payout ka na naman this week. O, sino yung gusto magkaroon ng big network? Pag gusto mo magkaroon ng big income, dapat meron kang big network. Ang sarap niyan. Yung tipong hindi mo pa na-pay out yung 6-digit income mo last week. Sa Tuesday ulit, meron ka na namang i-pay out. Always remember,
Partners, ang negosyo natin, hindi po ito pa-pay-in lang ha. Remember yung ladder to success na to. Okay? Dahil marami ka ng income, partners. Basta remember ha, itong ladder to success na to, again, hindi ito pa ramihan ng pay-in, pa-pay-in lang. Remember this ladder to success. Okay? So, pag marami ka ng income, diyan naman malalabas yung pangarap mo, yung dreams. Narating mo na yung tuktok. Yung tuktok, ano meron sa tuktok? Yung pangarap mo nga. Yung dreams, okay? Yung dreams mo na to, it starts with you na nag-decision ka, nasusubukan mo yung opportunity. Nag-decide ka. At itong journey na to, tinravel mo towards your dreams. Ito yung titingnan mo. For you to get your dreams, kailangan dadaan magsisimula sa'yo. And then, dapat ikaw mismo, meron kang great listening and learning attitude. And you need to learn the business. Lahat ng mga trainees, kailangan mong pag-aralan, kailangan mong atinan. And once na nakapag-learn ka na, you need to teach. The moment na may downlines ka, may training ka, unstoppable teaching, ano yan, partners. Teaching and bakit kailangan magturo? Kasi kailangan mong mag-duplicate, okay? Bakit kailangan mag-duplicate? Para lahat ng task sa downlines mo, na-delegate mo. Ano ba sa na-delegate mo? Diyan papalo yung multiplication na tinatawag na kahit wala kang pay-in, pay out ka. And, syempre, dahil nakapag-multiply ka, meron kang big network, and then that big network, meron kang big income, at dahil meron kang big income, andyan yung dreams mo nag-aantay sa dulo. Okay? Simple lang ang ladder to success. Okay? Simple. And pag nagturo din tayo, partner, remember din pala dito sa teach, kailangan, pag nag-teach din tayo, yung simple lang. Simple, but duplicable. Mabilis ka mag-duplicate. Huwag mo munang pahirapan din yung mga bago. Okay? So, especially sa, yung proper mind setting, yung mga skills na kailangan nila. Okay, so simplihan mo lang para mas madali tayong ma-duplicate. Kung ano yung tinuturo sa atin ni Upline Angie, ng mga uplines natin, kopyahin lang natin yun para hindi tayo mahirapan. Sabi nga, diba, ang negosyo natin is a copy-paste business. So, galingan mo mamopya. Pagalingan mo mamopya. So, accept. Then, sa negosyo natin, huwag kang magpa-stress kapag ayaw mag-network kasi hindi naman lahat talaga sasabayan. Normal po na hindi lahat sasabay. Usually, karamihan talaga dyan ay dealer lang. Pero kapag nakita mo yung isa na potential, and then bibigay siya ng effort, ito yung tip ko sa inyo, okay? Sabi ni Pressman, para daw malaman mo kung sino yung sasabay sa'yo, okay, kausapin mo, isa-isa yung downlines mo, and then sabihin mo lang sa kanya na, bigyan mo ako ng mga 3 to 4 months. 3 to 4 months lang ang hihingin ko sa'yo. If ito kaya mo ibigay sa akin, okay, okay lang ba sa'yo, tuturuan kita, susundan mo lahat ng tinuturo ko, atinan mo lahat ng mga trainings natin. So, syempre, yung magbibigay sa'yo ng 3 to 4 months na yan, siguraduhin mo din na meron siyang GLLA. Okay, GLLA. Yan yung nakuha ko kay Press Money. Every yan, kailan niya ba yun? Basta yun ang natatanaw kay Press Money sa Lagos Success. Para mas makita mo yung tamang tao para sa'yo, kasabi mo siya. And then, bighingan mo na 3 to 4 months. Kasi kapag pinapapakita sa'yo ng ibig sabihin talagang willing din siya na matuto katulad mo. Or pareho kayo na mayroong malaking pangarap. Okay? So, yan siya. So, dreams, again, para makuha yung pangarap mo, ito yung step by step na kailangan mong hakbangin para makuha yung pangarap mo. So, kung ikaw ngayon, may 1 year na, may 2 years na, may 3 years na,
check mo yung ladder to success kung nasaan ka na. Kasi baka mamaya hanggang dito ka lang sa GLLA, tapos nahirapan ka, mahirap pala ng networking, Lord. Nangingi ako ng opportunity, pero binigay mo sa akin networking. Ngayon, nag-a-attend ako ng training, kaya lang, Lord, parang ang hirap. Diba? So, ayoko na, Lord. Bahalang lamang, ayoko na. So, ngayon, pag nakaramdam ka na naman ng parang kailangan pa naman trabaho yun si Unify, ganito, ganyan, babalik ka na naman, babalik-balik ka lang. Oh, baka hindi mo napapansin din, minsan active ka, physically present lagi sa training, nakakapag-learn ka, natutunan yung GLLA mo, natutunan yung learning mo, pero baka dito ka lang sa learning, wala kang teaching. Hindi ka nagtuturo. So, dito ka pa rin, babalik ka pa rin ulit, ikaw mismo magde-decide ka, tapos dito ka lang paulit-ulit. So, dapat meron kayong kopya nito, yung ladder to success, para kapag nire-revive mo yung sarili mo, nasa na ba ako? Parang nandun pa lang ako sa talaga, sa GLA. May GLA naman ako, may yes apply naman ako, pero bakit wala pa rin tao? Kasi baka kulang ka pa sa pag-learn, di ba? Or baka may learnings naman ako, pero bakit wala pa rin akong tao, hindi pa rin ako dumadami, kasi nga baka hindi ka pa rin nag-teach, di ba? Nag-teach naman ako, pero baka hindi mo ginalingan sa pag-duplicate pa. Baka namili ka talaga ng tao. So, ganun ba? So, try to check yourself kung nasaan ka ng banda ng ladder to success. Okay? Next is, ayan, yung pangarap mo, nakuha mo na. So, ibig sabihin, para makuha mo itong pangarap mo, kailangan pala meron kang big income. And then, bago mo makuha yung big income mo, dapat pala meron kang big network. And bago mo din makuha yung big network, dapat pala nakapag-multiply ka. Yun na-multiply mo yung sarili mo, left and right. Meron kang grupo, meron kang leaders sa speakers dito, sa left at saka sa right mo. Then, syempre, bago ka din mag-multiply, kailangan naturuan mo or ikaw mismo, natuto ka mag-delegate ng task sa mga downlines mo. Nakita mo kung ano yung skills ng downlines mo, ano yung capacity niya, ano yung gaano talaga siya ka-willing na matutunan yung natin, yung business natin. Kasi nga, na-delegate mo yung task and responsibilities or yung duty sa kanila. So, syempre, pag nakapag-delegate ka, ibig sabihin, na-duplicate mo yung sarili mo, yung tipong kaya mong gawin, kayang gawin ng mga downlines mo. Simple but duplicable. So, syempre, dahil nakapag-duplicate ka, ibig sabihin, nakapagturo ka. And dahil nakapagturo ka, ibig sabihin, nakapag-learn ka. Dahil nakapag-learn ka, in-apply mo kasi to yung good listening and learning attitude mo, nandoon yung humble ka, nandoon yung yes apply ka, nandoon yung yung may initiative ka, may willingness ka, alam mo yun? Siyempre, dahil may GLLA ka, walang ibang nag-decide yan, kundi ikaw mismo. In-accept mo sa sarili mo na meron kang babaguhin. In-accept mo yung sarili mo, lahat ng correction ng applies mo. Or in-accept mo sa sarili mo na lahat na nakakapagpabagal sa akin, isasantabi ko muna. Or in-accept mo sa sarili mo, lahat ng kailangan ko i-adjust ko. Or ikaw mismo, mindset mo sa sarili mo na kailangan kong gawin tong negosyo na to. Kasi ang nag-aantay sa akin, yung pangarap ko na nasa dulo. At sino yung magbe-benefits niyan? Walang iba, ikaw, 10 ng pamilya mo. So again, sa inyo lahat na nandito, try to check the ladder to success kung nasaan ka na. Okay? So baka nandito ka pa lang sa learning stage. Paulit-ulit, bababa ka ulit sa UGLLA and then learn. Pag nahirapan ka, bababa ka ulit dito, GLLA and then learn. Ganun yun. Nasa learning stage ka pa rin. Kaya nahihirapan ka pa, kaya hindi ka nakakapag-build kasi itong teach, duplicate, and delegate, hindi mo pa nagagawa. And syempre, ito ang pinakamahirap sa lahat, yung keeping. Kinikip mo na yung leaders,
binibuild mo na yung trust and the relationship with your leaders, with your speakers. Ito ang pinakamahirap sa lahat, yung keeping. Okay? So, yun siya. So, 3 stages in building or 3 stages sa pag-akyat ng ladder to success. May learning stage, may building stage, at saka may keeping stage. Okay? So, try to check yourself. Nasaan ka na dyan? Okay? So, yun lang yung aking topic sa inyo lahat about the ladder to success. Any questions, clarifications? Comments, violent reactions? Questions? Wala na? Wala na po. So, at tapos na po ako. Doon na po nagtatapos yung ating ladder to success. Short, but simple, and I hope sana na ano din ninyo, na tutunan din ninyo kung paano kayo aakyat sa ladder. Kasi yung negosyo natin, yun nga sabi, di ba, lahat tayo gusto natin maging successful. Kaya lang, how are you willing to take those steps? Willing ka ba na matuto? O willing ka ba na magturo? Minsan kasi, minsan yung iba dyan ayaw magturo. Talagang bumabalik na lagi dito sa learn. Ayaw magturo, ayaw mag-handle, ayaw mag-ano, ganyan. Basta, dami mo ano. Yun siya. So, thank you so much yung lahat partners. Pwede ba magpa-picture? Pwede na kayo mag-follow up ng client ninyo sa ating webinar. Client ba kayo? Thank you po sa learning. Alin po? Thank you sa learning. Ay, Ma'am Mary Evangeline. Ma'am Mary, hindi ko pa nakakain chocolate. Na-overdose ako sa chocolate. Tsaka kay Ma'am Mary. Thank you so much. Pa-picture, Jane. Meron ka nakalaptop po, Jane. Ma'am Jen. Thank you. Wala may plano ito. Pero, Diyos ko. Sana ang Christmas ninyo masaya. Baka katulad pa din siya last year. Uy, galaw-galaw, ha? Hindi po pwede na, next year, same pa rin. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan, different Christmas naman yung meron kami yun. Kapag sa tingin mo na tagilid pa rin, hanggang ngayon pa lang humagaw ka na. May preparation pa for another next year para masaya yung Christmas natin. So, alam ko naman lahat ngayon ay busy, may kanya-kanya mga activities, ano pa ba? Yung iba busy-busyhan lang talaga. Siguro mayaman na talaga sila, no? Buti pa sila mayaman. Basta huwag kayong mapagod magpayaman. Partners, thank you sa inyo lahat. Thank you, din. Po. Si Sir Artemio po ba? Matagal na? Ngayon na natin nakita, Sir Artemio. Or matagal lang talaga ako hindi nakabantok. Parang matagal na. 1 year, 1 month tatawag din nakabantok ka. 4 months, ay 5 months na ata ako, 6 months. Okay. Parang